Hey, this is Miss Marge. Welcome to my channel. It's another day of tutorial. Kung interested po kayo sa aking mga topics, please don't forget na mag-subscribe para updated kayo sa aking mga updated tutorial vlogs. And browse lang po kayo sa aking channel, baka may other videos ako makakatulong sa inyo. But before we proceed sa ating topic for today, gusto ko lang muna i-promote sa inyo ang aking business, RMT Travel and Tours. Kung kailangan nyo po ng airplane ticket or ferry ticket like to go, or gusto nyo magbakasyon sa Boracay, Palawan, or any domestic and international destination, message lang po kayo sa aming Facebook page, RMT Travel and Tours. Pabook na po kayo. Thank you in advance. To continue with our topic for today, kung paano ba kumuha ng e-travel online. By the way, this e-travel is required po sa lahat ng aalis ng Pilipinas papuntang ibang bansa at sa lahat ng parating dito sa Pilipinas galing ibang bansa. Yes po, required po lahat ng magta-travel international papasok at palabas ng Pilipinas. And this e-travel po ay ina-accomplish online at least 72 hours before your travel. So, ito po yung website nila, yung etravel.gov.ph or sa eGov app. Ilalagay ko po yung link ng website kung saan kayo mag-fill up ng e-travel nyo. So, sundan nyo lang po itong step-by-step process na to. By the way, lahat po, Filipino or foreigner po, is required mag-accomplish ng e-travel online basta papasok ng Pilipinas or palabas ng Pilipinas. So, required po lahat. So, dapat po 72 hours or 3 days before your travel ay makapag-fill up na kayo at makakuha na kayo ng e-travel QR code. So, ito po yung step-by-step process kung paano kumuha ng e-travel QR code. So, una po, gamit ang iyong cellphone or computer, buksan nyo lang po ang inyong internet browser gaya ng Google Chrome. At pumunta po tayo sa website ni etravel.gov.ph. Ilalagay ko rin po yung link ng website nila sa comment section at description ng video to. Click nyo lang po. Then, once nasa website na po kayo ng eTravel, click nyo lang po yung click here to sign in. Then, mapupunta na po kayo sa login page ng eTravel. So, dahil wala pa po kayong login details dito sa eTravel, magre-register po muna tayo. So, click nyo lang po yung create an account. So, before nyo i-click yung create an account, make sure may check na po yung baba, may check na may success nakalagay para ma-verify muna siya ni system na legit kayo na user na gumagamit ng system nila. So, once may check na yan, click nyo lang po yung create an account para mag-register po kayo ng account nyo dito sa eTravel. Then, mapupunta na kayo sa pag-create ng account dito sa eTravel. So, may box po dyan kung saan nyo ilalagay yung email address nyo. So, make sure po active yung email address nyo kasi mag-i-email sa inyo si eTravel ng code para makapag-register kayo. By the way, before nyo i-click yung continue, make sure may check ulit sa baba na may success. Then, click nyo po yung continue. Then, mapupunta na kayo sa paglagay ng OTP. Mag-i-email po sa inyo ng ganito si eTravel. Nakalagay dyan yung 6-digit na OTP. So, type nyo lang po yung 6-digit na OTP na in-email sa inyo and then click nyo lang po yung continue. Then, mapupunta na kayo sa pag-create ng password nyo. So, dapat daw po yung password nyo is at least 12 digits. Combination siya ng word and numbers and special characters or symbol. Dapat may at least one big letter or at least isang small letter. Pwede namang lagpas ng 2 big letter or lagpas ng 2 small letters or dalawang numbers or dalawang special characters. Basta may at least tigi-isa nun. For example, maganda ako 1991 hashtag. So, dapat big letter. Yung M, may big letter dapat, may number, may symbol, and may small letter. So, combination ng mga yon. So, make sure tandaan nyo po yung password na ilalagay nyo dito. By the way, yung login details nyo, yung login is yung email address and yung password, ito yung password na i-register nyo dito. So, make sure tandaan nyo po yung password nyo.
So, type nyo lang po yung password nyo dun sa create password na box, and then type nyo po ulit yung same password dun sa confirmation or sa password confirmation na box. Make sure same password po ilalagay nyo sa dalawang box na yan, and dapat tandaan nyo yung password nyo, and then click nyo po yung continue. Then, mapupunta na kayo sa inyong e-travel account. So, para mag-upload ng profile picture nyo dito sa e-travel account nyo, click nyo lang po yung take a photo or upload a file. Then, ready nyo lang yung formal picture nyo para upload nyo dito. So, ito yung sample ng formal picture. Then, once na-upload nyo na, na-select nyo na yung picture, ganito na po siya. Lalabas na yung picture nyo dun sa e-travel account nyo. So, once nakapag-upload na kayo ng picture, pilapan nyo lang yung mga information dito sa inyong e-travel account. So, select nyo lang kung Philippine passport ba kayo or foreign passport. Then, filapan nyo lang yung mga information dyan, gaya ng first name, middle name, last name, and yung suffix nyo kung may junior kayo or the third. Kung wala, okay lang kayo pagtawan nyo. And then, yung gender nyo, pilapan nyo lang po yan. Then, lagay nyo po yung birth date nyo, yung date kung kailan kayo pinanganak, then yung mobile number or yung cellphone number nyo. And then, iselect nyo po yung country of birth nyo kung saan kayong bansa pinanganak, at saka itype nyo rin po yung passport number nyo and kung anong country yung nag-issue ng passport nyo. Then, itype nyo rin po kung kailan na-issue yung passport nyo. And lastly, ilagay nyo rin po yung occupation nyo, kung ano yung work nyo. Once na fill-upan nyo na, click nyo lang po yung next button. Then next na pipilapan nyo is yung onboarding or permanent country of residence, kung saan po kayong country nakatira. Select nyo po kung saan country, province, city, barangay, at yung complete address nyo. So once na fill-upan nyo na, click nyo lang yung next button. After that, lalabas yung mga information na fill up nyo. Double check nyo po yung mga information na fill up nyo. So once okay naman, wala kayong kailangang i-edit, then okay naman yung mga information, click nyo po yung submit. So once na-submit nyo na yung mga information nyo, magkakaroon na ng information nyo yung e-travel account nyo. So maggagawa na kayo ng new travel declaration. So click nyo po yung button ng new travel declaration para mag-create na kayo kung saan po kayo magta-travel para makapag-generate kayo ng QR code. By the way, may lalabas dyan na announcement na pwede lang daw kayo mag-register within 72 hours bago yung travel or yung flight nyo. So, isi-select nyo kung saan or magre-register kayo ng travel registration. Kung sa inyo po yun, click nyo po yung for me. Kung sa family member nyo, click nyo po yung for other. Then, select nyo kung via air or sea. Then, iselect nyo dyan kung arrival ba or departure. So, kung aalis pa lang kayo dito sa Pilipinas, going to abroad, i-click nyo po yung departure. Then, once na-select nyo na yung tamang information, click nyo lang po yung continue button. Then, fill upan nyo yung mga information na kailangan. Yung purpose ng travel nyo, kung tourist kayo, select nyo tourist. Then, kung anong traveler type kayo, kung aircraft passenger. So, dito sa example, aircraft passenger, sinelect ko. At saka yung flight information nyo, kung ano yung airplane nyo, and then kung ano yung flight number nyo. Makikita nyo po yan sa ticket nyo. Then, need nyo rin i-fill up kung saang airport kayo manggagaling at kung kailan po yung travel date nyo. And kung may connecting flight po kayo, click nyo po yung box ng with transit or connecting flight. Kung may connecting flight po yung flight nyo. Then, fill upan nyo po yung mga information sa destination. Kung saang country po kayo pupunta, saang airport po yung bababaan nyo, and kung anong date po yung dating nyo dun sa airport na yon. At saka yung address na pupuntahan nyo dun sa bansa na pupuntahan nyo. And then, click nyo po yung next button once na fill upan nyo yung mga information na kailangan. After that, mapupunta kayo sa currency declaration. Kung lagpas 50,000 po yung dala nyong pera, kailangan nyo i-declare. Kung less than 50,000 naman, click nyo lang yung no. Pero kung lagpas 50k yung dala nyong pera, click nyo po yung yes para i-declare nyo kung magkano yung dala nyong pera. Then, ang last step is pipirma na po kayo. So, kahit dito na sa cellphone kayo pipirma, isulat nyo na lang yung pirma nyo dito sa cellphone. After that, click nyo lang yung next button. Then, lalabas na yung QR code nyo ng inyong e-travel. So, screenshot nyo na lang yan para may copy kayo. Ito po ipipresent nyo sa airport or sa immigration. That's all, guys. Kung may any questions po kayo, feel free to comment down below. And please like and follow din po ang aking Facebook page, Miss Marge Vlogs. And subscribe sa aking YouTube channel, Miss Marge Vlogs. Thank you for watching. See you on my next videos. Bye-bye.